Villamar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, dating Pangulong Rodrigo Duterte dumalo sa Quadcom hearing. Mga pamilya ng biktima ng EJK nagprotesta. Bulkang Bulusan ibinabana sa Alert Level 0. PBBM inalmahan ang umano'y buta sa batas na tuluyang nagbabawal sa pogo sa bansa. Mga Chinese vessel namataan ng AFP sa West Philippine Sea. Taas singil sa kuryente, epektibo ngayong Nobyembre. EJ Obiena magsasagawa ng coaching clinic seminar sa kauna-unahang pole vault facility sa Lawag. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Walang pahayag o pagkumpirma mula sa panig ni dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa kanyang pagdalo sa pagdinig ng Quadcom ngayong araw. Kasabay nito ay ang pagpoprotesta ng mga pamilya ng biktima ng EJK sa panahon ng War on Drugs. Para sa balita, narito si Jade Buhoy. Sa mga nagdaang araw, walang malinaw na pahayag o kumpirmasyon sa kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ukol sa pagdalo nito sa pagdinig ng Quadcom. Kasabay nito, nagprotesta ang daang-daang mga pamilya ng biktima sa EJK sa labas ng batasan kung saan kanilang pinapanawagan ang pananagot ni Duterte ukol sa natamong pinsala noong kampanya ng War on Drugs. Sa nasabing pagdinig, lumitaw ang ilan sa mga ina at asawa ng mga biktima ng EJK. Ayon sa kanila, mahirap ang pinagdaan ng sitwasyon dahil sa kawalang hustisya sa loob ng halos ilang taon magmula noong 2017. Ano po yan? May 2017. Ito po ay isang security guard. At ito naman po ay binata. Ang masakit po ay 4 po yung naiwan. Mahirap po sa amin talaga. Hanggang ngayon po ay walang hustisya. Dahil po wala talaga pong masusing investigasyon para dun po sa mga pinaslang. Kaya nagpapasalamat po kami sa ganitong pagkakataon. Dito po sa binigay sa amin sa Quadcom na makadalo para po maipahayag namin ang kung anong nangyari po sa aming mga mahal sa buhay na pinatay na lang po ng ganon-ganon na lang po na wala pong tamang proseso po ng pag-iimbestiga. Pagkatapos po nun, hinila po kami palabas. Sa pilitan kami hinila palabas. At makikita mo po doon na pati yung isang anak ko po ay binitbit sa van. Samantala, diretsahang sinagot naman ni Duterte ang tanong ukol sa kanyang responsibilidad sa mga pinsalang naganap bunsod ng EJK. Anya, bahagi ito ng kanyang patakaran sa kampanya kontra droga. Serious problem about drugs. I had to issue or make a policy statement about drugs. At all that happened, yung nangyari pursuant to my order to stop the drug problem in this country, akin yun. Lahat ng trabaho ng pulis, because you are the mayor, inutos mo yan, and the consequences, or sometimes an incident can go right and go wrong. Protektahan ko yung pulis kasi ako ang mayor. Hindi magtrabaho yung pulis, matakot yan kung hindi mo bakaban. Sa pag-uusisa ni Gabriela Party List Representative Arlene Brosas, sang-ayon si Duterte sa pag-anyaya ng ICC na imbestigahan siya sa kanyang kinalaman sa EJK. This issue has been left hanging for so many years. Matagal ba? Baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. So I'm asking the ICC through you na magtana sila dito bukas, umpisahan na nila ang investigation.
Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Nilinaw ni Attorney Sal Panelo na hindi pinaghandaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang pagdalo sa kasalukuyang pagdinig. Anya, tapat ito sa kanyang mga binibitawang pahayag sa bawat investigasyon. Para sa buong detalye, narito si Jade Buhoy. Nilinaw ni Attorney Salvador Panelo na walang pangamba sa kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanilang pagdalo sa pagdinig ng Quadcom ukol sa mga kaso ng EJK. Ayon kay Panelo, hindi rin nila ikinagulat ang pagpapatuloy ng pagdinig bagamat biglaan ang pagdating ni Duterte. Hindi naman po ako nagulat kasi ang tingin ko naman sa kanila mga reasonable membro ng komite. Nakita nila ang katwiran na pwede ituloy natin dahil nandiyan naman yung resource person, ang pinakamahalagang testigo na maaaring pagkunan nila ng informasyon. Kaya tama yung decision nila, tuloy na lang natin. At saka para napigil na yung mga kansawan kasi natatakot, nandito na nga, kayo yata nakatakot, para mawala na ang lahat yan. Sabi nga ni Presidente, para magkaalaman na. Anya, hindi pinaghahandaan ni Duterte ang pagdinig. Pagbibigay din pa ni Panelo, diretsahan itong sasagutin kung anuman ang tanong na inihain ng Kamara. Si Presidente Duterte hindi nagpiprepara. He speaks from the heart and speaks from his mind, he speaks from his brain, he speaks the truth about himself and about this country. Sa nasabing pagdinig, sinagot din ni Duterte na mula sa kanya ang kautosang pagpaslang ng mga kapulisan sa mga taong may kaugnayan sa droga sa ilalim ng kanyang administrasyon. I have to issue or make a policy statement about drugs. At all that happened, yung nangyari pursuant to my order to stop the drug problem in this country, akin yun. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Balik normal na ang estado ng Bulkang Bulusan matapos ibaba ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ang alert level status nito mula 1 na ngayon alert level 0 na. Dahilan ng PHIVOLCS, ito ay dahil sa pagbaba ng aktibidad ng bulkan, partikular ang nabawasang volcanic earthquakes at pagbuga ng asupre ng bulkan. Sa kabila nito, nagpaalala naman ang ahensya na hindi pa rin maaaring lumapit sa 4-kilometer radius permanent danger zone ng bulkan dahil sa potensyal na rockfalls, lahar o landslide kasabay ng umiiral na sama ng panahon. Siniguro ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC na magiging maagap na ito sa pagsuspinde ng klase o pasok sa trabaho tuwing may bagyo na darating sa bansa. Ito ang pahayag ni NDRRMC Vice Chair at DILG Secretary John Vic Remulla. Paglilinaw ni Remulla, nakadepende ang kanilang mga desisyon sa pinakahuling ulat ng Pag-asa. Kaya naman umaasa siya na mas mapaaga ang abiso at forecast ng Pag-asa ukol sa pagdating ng mga bagyo sa bansa. Kakalisan lamang ng bagyong Nika, isa na namang panibagong sama ng panahon ang nakapasok na ng ating bansa at tatawaging Typhoon Ophel. Inaasahang lilipat si Ophel sa kanluran, Hilagang Kanluran patungo sa Hilagang Kanluran sa Philippine Sea bago maglandfall sa silangang baybayin ng Cagayan o Isabela bukas. Agad na itinaas ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa Cagayan kasama ang Babuyan Islands, Hilaga at Gitnang Isabela, Apayao, Silangang Kalinga, Silangang Mount Province at Ifugao. Susunod sa News Force. PhilHealth itinaas ang severe dengue package rate sa 200%.
AFP, ikinabahala ang isinusulong na batas na magpapaluwag sa regulasyon ng mga telco companies. PBBM inalmahan ang umano'y butas sa batas na tuluyang nagbabawal sa pogo sa bansa. Manatiling nakatutok para sa higit pa ang mga balita sa pagbabalik ng News 4. Dinipensahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas na nagbabawal ng tuluyan ng pogo sa bansa. Ito ay matapos na sabihing may butas ang nasabing batas. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. Nitong kamakailan lang ay inilabas ang Executive Order No. 74. Sa ilalim nito ay tuluyan ng ipinagbabawal ang operasyon ng Philippine Offshore Gaming o POGO, Internet Gaming at iba pang offshore gaming sa bansa. Ito ay bilang pagsasakatuparan ng utos na tuluyan ng ipagbawal ang operasyon ng mga ito sa naging talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address. Pinuri ng mga mambabatas ang pagpasa ng EO na ito dahil mapipigilan na ang krimeng nangyayaring nag-uugat sa operasyon ng POGO. Samantala, dinepensahan naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang naturang executive order. Ito ay matapos na ipahayag ni Senator Risa Hontiveros na may butas umano ang nasabing EO. Ayon sa senador, hindi malinaw kung pwedeng makapag-operate ang mga POGO sa loob ng casino at Freeport. Pero pagigiit ni Marcos, hindi kaso kung sa ilalim ito ng PAGCOR o hindi. Aniya basta't ang lisensya ay itinuturing na POGO ay bawal ito. Nang tanungin kung kailangan pang may kakibat na batas, sinabi ng Pangulo na sapat na ang naturang EO para tuluyan ng iban ang mga POGO sa bansa. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Ikinabahala ng Armed Forces of the Philippines ang kasalukuyang isinusulong na batas ukol sa pagpapaluwag ng mga restriksyon at regulasyon sa mga telco companies. Aniya, posibleng maging banta sa seguridad kung maisakatuparan nito. Ang iba pang detalye sa ulat ni Francis Riudique. Hindi na lamang sagupaan o gyera o di kaya naman ay agawan sa teritoryo ang itinuturing na isang malaking banta sa seguridad ng isang bansa. Ayon sa Armed Forces of the Philippines o AFP, isa sa dapat komprontahin ay ang bantang kaakibat ng patuloy na pag-usbong ng teknolohiya o sa madaling salita ay ang cyber threat. Kaya naman ikinabahala ng AFP ang pagkakaroon ng panukalang batas na layong luwagan ang restriksyon at regulasyon sa mga telecommunication companies. Layo ng Senate Bill 2699 o Konektadong Pinoy Act na mas paigtingin pa ang kompetisyon sa telco industry sa bansa. Papadaliin na lamang nitong makapasok ang sinumang nais sumabak sa naturang industriya para mapabuti ang Wi-Fi connection sa bansa. Ayon sa Citizen Watch Philippines na isang consumer advocacy network, maaaring mawala ng bisa ang mandato ng National Telecommunications Commission o NTC pag naipasa na ang batas. Sa halip kasi na i-monitor at pamahalaan ang mga telco companies ay aniya, may tuturing na lamang itong registrar. Maaari din umano nitong bigyang pagkakataon ang mga cybercrime syndicates na makompromiso ang seguridad ng publiko. Sa kasalukuyan, nakahain na sa Senado ang naturang batas at nakatakdang sumailalim sa deliberasyon at pag-amyenda. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa patuloy na pagpapalawak ng cruise tourism sa bansa, ay patuloy rin ang direktiba ng pamahalaan na mapaunlad ang sektor ng trabaho at kabuhayan ng mga Pilipino sa industriyang ito. Ang detalye sa ulat ni Princess Castro.
Sa kauna-unahang pagkakataon, host ang Pilipinas sa prestihiyosong Sea Trade Cruise sa Asia ngayong taon na ginanap sa Taguig City. Sa naganap na Sea Trade, tinalakay ang mga inisyatibo tungo sa pagpapaunlad ng market cruise sa Asia. Dinaluhan ito ng daan-daang delegado mula sa hindi bababa sa 30 bansa sa iba't ibang panig ng mundo upang makapagbahagi ng kaalaman, mapalawak ang koneksyon at diskusyon sa mga oportunidad para sa growth potential ng bawat bansang kabilang. Bukod dito ay nagkaroon din ng maikling pagtatanghal kung saan ipinakita ang kasaysayan ng kalakalan mula pa noong panahon ni Magellan hanggang sa kasalukuyang panahon ng turismo sa bansa. Samantala, sa welcome reception ng Sea Trade nitong 11 ng Nobyembre sa Maynila, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalawak ng ugnayan sa mga rehiyon, pagpapatibay ng mga infrastruktura at daungan, gayon din ang pagpreserba sa kultura at kalikasan ng Pilipinas. Anya, sa pamamagitan nito, mapapaunlad ang lokal na ekonomiya ng bansa. Sa kabilang banda, dahil sa muling nominado ang bansa sa Best Cruise Destination sa World Cruise Awards 2024, pahayag ni Department of Tourism o DOT Secretary Cristina Garcia Frasco na bagamat inaasahan ng Pilipinas na may tanghal muli sa kaparehong titulo, ito anya ay pangalawa lamang sa kanilang prioridad. Yung direktiba ng ating presidente that beyond the awards, of which there are now very many for the Philippines, hindi natin dapat kalimutan na yung role ng turismo ng bansa ay magbigay ng pagkakataon sa ating mga kababayan na magkaroon ng decent livelihood and for our destinations to have tourism opportunities for the improvement of their local economies. Kasalukuyang hawak ng Pilipinas ang titulo kung saan nanomina rin ang bansa noong taong 2021 at 2022. Ang awarding ceremony ay gaganapin sa bansang Portugal sa ika-24 ng Nobyembre. Ang parangal na nabanggit ay isa lamang sa maraming award na natanggap ng bansa pagdating sa turismo. At ayon kay Tourism Secretary Frasco, bukod sa mga nabanggit na hakbangin ng pamahalaan sa pagpapabuti sa industriya ng turismo, isa rin sa mga focus nito ay ang makilala ang bansa bilang isang potential cruise hub sa Asia. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. Handog ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang tulong pinansyal sa mga mababa ang kita na nagtatrabaho sa mga mall sa National Capital Region o NCR. Makibalita kay Daniza Lopez. Nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD ang higit 53,000 empleyado ng mga mall sa National Capital Region o NCR na mayroong mababa ang kita o minimum wage earners kung tawagin. Ito'y sa ilalim ng ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP ng Kagawaran na layong bigyan ng sapat na tulong ang mga benepisyaryo na lubhang apektado ng inflation. Pagbabahagi ni DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao, nasa 17 empleyado ng SM MOA ang nakatanggap ng tulong pinansyal at 3,000 mahigit ang nasa SM Fairview ang nakatanggap ng parehong halaga. Mayroon namang higit 13,000 benepisyaryo ang nasa SM North habang 12,000 mahigit naman sa SM Mega Mall. Ang bawat benepisyaryo ng empleyado ng mga naturang major mall sa NCR na kinabibilangan ng mga security guards, salespeople, housekeeper at tenants ay nakatanggap ng 5,000 piso. Daniza Lopez nag-uula para sa One Media Network. Itinaas ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang benefit package para sa severe dengue mula 16,000 pesos sa 47,000 pesos sa patuloy na pagtaas ng kaso sa bansa. Sa kasalukuyang datos mula sa Department of Health, umabot na sa 314,785 ang bilang ng mga kaso ng dengue sa buong bansa mula unang araw ng Enero hanggang ika-16 ng Oktubre ngayong taon. Ang nasabing pagtaas ng package rate ay nagsimula nitong unang araw ng Nobyembre.
Nagpapatuloy ang operasyon ng mga paliparan na pinangangasiwaan ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP sa kabila ng hinagupit ng bagyong Nika. Yan ang balitang hatid ni Danizel Lopez. Ibinahagi ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na wala itong naitalang pinsala sa mga paliparan matapos ang bagyong Nika. Pagtitiyak ni CAAP spokesperson Eric Apolonio, ang mga paliparan na nadaanan ng bagyo ay nasa maayos na kondisyon kaya't wala umanong pasahero ang naitalang stranded sa Lawag, Kawayan, Tugigaraw, Palanan, Bagabag, Virac at Batanes. Sa kabila nito ay nagpapatuloy din ang pagsubaybay ng CAAP sa lagay ng mga paliparan na pinangangasiwaan nito upang matiyak ang seguridad at kaligtasan ng mga biyahero. Para naman sa mga paliparan na inaasahang lubhang mapipinsala ng bagyo ay isinasagawa rin ng pamahalaan ang palagiang monitoring. Matatandaan na humina na ang bagyong Nika sa paglabas nito sa Philippine Area of Responsibility, ngunit siya namang pagpasok ng panibagong bagyo na pinangalanang Ophel. Danizel Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Nito lamang Oktubre, 29 na Chinese vessels ang namataan ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa West Philippine Sea. 15 sa mga sasakyang pandagat ay China Coast Guard at 14 naman ng People's Liberation Army Navy. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy, ang mga vessels ay nakitang dumaan sa mga bahagi ng Bajo de Masinloc, Sabina Shoal, Julian Felipe Reef at Iroquois Reef. Pagtitiyak ni Trinidad, patuloy ang pagbabantay ng AFP hindi lamang sa West Philippine Sea kundi pati sa buong Pilipinas. Nakumpiska ng Bureau of Customs sa Ninoy Aquino International Airport ang 2 package na naglalaman ng agarwood na may halagang 4,275,000 pesos noong ika-6 ng Nobyembre. Ang agarwood na idineklarang mahogany chips ay natuklasang ipinadala mula sa San Juan papuntang Dubai, UAE at lumabag ito sa Customs Modernization and Tariff Act, Forestry Reform Code PD 705 at Wildlife Resources Conservation and Protection Act o RA 9147. Ang nakumpiskang agarwood ay ibibigay sa Department of Environment and Natural Resources para sa wastong pangangalaga. Susunod sa News Force. VOC kinumpiska ang 4.2 million pesos rare agarwood sa Pasay City. Taas singil sa kuryente, epektibo ngayong Nobyembre. Disyerto sa Saudi Arabia na balot ng niebe sa unang pagkakataon. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Naglabas na ng abiso ang Meralco ukol sa taas-singil sa kuryente ngayong buwan ng Nobyembre. Ang itinaas nito ay nasa 0.43 na sentimos kada kilowatt-hour, pumapatak na nasa 11.86 pesos kada kilowatt-hour ang kabuuang electricity rate. Paliwanag ng Meralco, ito'y dulot ng paghina ng piso ngayong Nobyembre, kaya tumaas ang generation charge. Alinsunod sa inisyatiba ng MMDA na isulong ang wastong pamamahala ng mga basura sa mga barangay sa Metro Manila, iginawad ng ahensya ang ilang insentibo sa top-performing barangays na nagpamalas ng kahusayan sa pagkakaroon ng malinis na kapaligiran. Ang detalye tunghayan sa ulat ni Princess Castro. Ginawara ng Metro Manila Development Authority o MMDA na Result-Based Incentives o RBI Award ang top-performing barangay sa Metro Manila
na nagpamalas ng wastong pamamahala ng basura sa kanilang lugar. Layo ng inisyatibong ito na bigyang pagkilala ang mga barangay na nagpakita ng kahanga-hangang pamamahala ng kanilang basura tulad ng pagpapatupad ng segregation, recycling, waste collection, waste diversion, composting, at iba pang community-based solid waste management na siyang tutulong upang mabawasan ang epekto ng pagbaha sa Metro Manila. Nitong Martes ay tinipo ng ahensya ang mga natatanging barangay na ito upang tumanggap ng insentibo sa awarding ng Best Performing Barangay sa Cubao, Quezon City. Kabilang sa 3 top-performing barangays na tumanggap ng Plaque of Recognition at Solid Waste Management o SWM Investments na nagkakahalaga ng 750,000 pesos ay ang Barangay 136 at 94 ng Maynila at Barangay San Isidro ng Makati. Ang insentibo ay bilang suporta sa kanilang SWM initiatives. Habang ilan naman sa mga barangay ng Maynila, Taguig at Pasay ang nakatanggap ng Plaque of Recognition at SWM Tools na nagkakahalaga ng 50,000 pesos. Ang RBI awarding ceremony na ito ay bahagi ng Community-Based Solid Waste Management Program sa ilalim ng Metro Manila Flood Management Project na layong magkaroon ng malinis na daluyang tubig sa Kalakhang, Maynila. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. Balitang pandaigdigan, sa pambihirang pagkakataon, inulan ng niebe ang disyerto ng Al Nafud sa Al Jauf, Saudi Arabia. Nag-viral ito sa social media matapos makuhana ng ilang netizens ang pagbalot ng niebe sa disyerto, gayon din ang mga kamelyo na nanibago sa kanilang paligid na napuno ng yelo. Itinuturong dahilan dito ang pabago-bagong temperatura sa bansa tulad ng pinagsama-samang bagyo, hail at pag-ulan. Kabaligtaran naman ito ng nararanasan ng Japan kung saan matatandaang naiulat na hindi pa rin nababalot ng niebe ang Mount Fuji, na isa ring patok na dinarayo ng mga turista sa ibang bansa. Nakatakdang buksan sa darating na ika-22 ng Nobyembre ang kauna-unahang pole vault facility ng bansa na itatayo sa Lawag City, Ilocos Norte. Ang pasilidad na ito ay isa sa pinakamalaking pangarap ni Asia's pole vault king at world number 4 EJ Obiena, na ayon sa kanyang social media pages, ang kanyang misyon na gawing accessible ang pole vaulting sa mga Pilipino ay natupad na. Ang ribbon cutting ceremony ay gaganapin sa Marcos Stadium, ganap na alas 4 ng hapon, kung saan susundan ito ng isang coaching clinic at pole vault seminar. Kaugnay nito, binigyang diin ng 28 anyos na Olympian na kayang maging globally competitive na mga Pilipino sa larangan ng pole vaulting at umaasang ang pasilidad sa Ilocos ang una sa marami pang pasilidad na itatayo sa hinaharap. Isang sensitibong balita, pumanaw na ang South Korean actor na si Song Jae-rim sa edad na 39. Naiulat ang pagkamatay ng aktor sa pamamagitan ng kanyang kaibigan na bumisita umano para sa lunch appointment sa kanyang tirahan sa Songdong-seol sa South Korea, kung saan natagpuang wala ng buhay bandang alas 12:30 ng tanghali nitong Martes. Ayon sa police officer ng Songdong Police Station, walang suspisyon ng pagpatay ang nakikita, ngunit may natagpuan ang mga otoridad na suicide note. Kilala ang aktor sa pagganap sa Korean drama na Moon Embracing the Sun, Queen Wu, at ang huli nitong musical show na La Rose de Versailles. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita.
Dating Pangulong Rodrigo Duterte dumalo sa Quadcom hearing. Mga pamilya ng biktima ng EJK nagprotesta. Bulkang Bulusan ibinabana sa Alert Level 0. PBBM inalmahan ang umano'y buta sa batas na tuluyang nagbabawal sa pogo sa bansa. Mga Chinese vessel namataan ng AFP sa West Philippine Sea. Taas singil sa kuryente, epektibo ngayong Nobyembre. EJ Obiena magsasagawa ng coaching clinic seminar sa kauna-unahang pole vault facility sa Lawag. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.